Sambit naman nga ng isa pa, na kung gayon man daw ang nangyari ay nararapat lang na umalis na silang lahat at tumakas, dahil hindi na safe ang lugar na kinaroroonan nilang ito ngayon. Total iyon rin naman daw ang isa sa mga choices nila kanina once na hindi nga magtagumpay ang plano ni Dia. At yun nga, bago pa lang napapaalis ang mga ito, ay agad na rin ditong malupitang sumugod ang ating bida. At agad na nakipaglaban sa mga ito, kung saan rin ay pang ika-17 na pala itong unang lalaking kanyang napatay ngayon. Pagkatapos ay sinundan niya rin agad, ang dalawang kaagad na nagbalak tumakas, sabay pareho niya na din itong pinaggigilitan ng leeg. Kasunod ay nagbilang siya, at nasa 19 person na nga ang total ng kanyang napaslang sa ngayon. Sabi rin niya na base nga raw sa isa sa mga napatay niya kanina, ay merong 32 best assassins mula sa assassin gang ang ipinadala upang siya ay tapusin, at dahil sa 19 pa lang ang napapaslang niya, ibig sabihin meron pang natitirang 13 person mula sa mga ito. Kaya naman nga ay muli siyang nag-decide upang maghanap sa iba pa, habang mariin niya ring iniisip na wala na nga daw tsansa pa o paraan ang mga yon para makaligtas mula sa kanyang mga kamay. Dagdag niya pa na ang sino man raw na magtangkang lumusab at manghimasok dito sa lugar na ito ay tiyak na mababaon na lamang sa hukay habang buhay. At sa loob nga ng ilan pang mga oras ay nagpatuloy lang ang ating bida sa paghahanap at pagpaslang sa mga kalaban, hanggang sa umabot na nga rin ng 31 ang kanyang napatay. Kasunod ay muli na naman siyang naglakad, habang iniisip-isip pa na kung malalaman lang din daw ng mga ibang taong gaya ng kanyang mga nakalaban kung paano siya pumaslang, ay tiyak na mangangatakot ang mga ito sa kanya, at hindi na magtatangka pa ng masama. Sabay bigla niya ring mariin na naalala na meron pa nga palang natitirang isa, kaya naman nasabi niya na lang din sa sarili, na dapat raw na matapos niya na din agad ngayon ang isa pang assassin, nang sa gayon ay malaman na rin talaga ng mga tao ang mga consequence, once na magtangka sila na siya ay saktan. Maya-maya pa nga lang din ay ginamit niya ng muli ang kanyang kakayahan sa paglipad, habang may panggagalaiting iniisip kung nasa saan na daw ba kaya ang pinakang leader ng Assassin Gang Castle. Makikita rin nga ang mga pabilog na anyo na siyang bumabalot sa paligid ng ating bida, habang siya ay nagmamasid mula sa itaas. Hanggang sa maya-maya nga lang rin, ang lalaking ito na isa sa kanyang mga kalaban, ay unti-unti na rin siyang napansin, kaya naman ay tumingin rin ito agad. At pagkatapos ay pag-alit na sinabing gaano na nga raw ba talaga kahirap talunin itong ating bida, pagkat di niya rin daw akalaing merong gaya niya na isang almighty mind master sa lugar na ito. Dagdag pa nitong sambit na gayon pa man raw nagkamali pa rin ang ating bida, na kalabanan ang mga tulad nila. Sabay nagpatuloy itong muli sa paglalakad, at makikita rin nga natin dito ang kulay berdeng umiilaw-ilaw sa kanyang palibot, dahilan nga para makumpirma ng ating bida na ito na ang isa sa kanyang mga hinahanap. Kaya naman nga ay patuloy niya lang din muna itong pinagmamasdan, habang nag-iisip ng kung anong bagay na maaari niyang gawin rito. Hanggang sa maya-maya nga lang rin, ay bigla niya itong sinabihan na dahil nga raw sa nagpakita na ito sa kanya, ay tiyak na hindi na ito ngayon makakawala pa sa kanyang mga kamay. Sambit naman nga ng lalaki, na wala naman rin daw talaga siyang balak tumakbo or tumakas, lalo pat kung isang gaya lang daw naman ng ating bida ang kanyang kaharap. Sabi naman ng ating bida ay ganito, at talaga lang ha, sure ka ba, para sabihin ko sa'yo ikaw na lang ang natitira sa inyong lahat dahil pinagpapaslang ko na sila. Dagdag niya pang sabi na alam daw ba nitong lalaki, na kaya niya plinanong ito ang kahulihang patayin ay upang malaman at ma-realize ng lahat ng old men sa Holy Fire Religion, na ang sinuman daw na haadlang at lalaban sa kanya ay kamatayan lang ang kahahantungan. Sambit naman nga nitong lalaki, na alam din daw naman talaga niya kung gaano ka-powerful ang ating bida, dahil isa na nga raw sa pruwebang iyon ay ang ginawa niyang pagpaslang kay Wei Changgang nang walang kahirap-hirap, subalit pagdating daw naman sa kagustuhan ng ating bida na pabagsakin ang Holy Fire Religion, ay malabo daw na mangyari yon at pawang magiging pante siya niya na lamang yon. Mariin naman ngang sabi ng ating bida, na wala na raw ba talagang ibang alam at kayang gawin ang lalaking ito kundi ang takutin siya. At dahil nga sa kung ano-ano na ang kanyang sinasabi, ay tuluyan na ngang nagalit itong lalaki, kaya naman naglabas na rin ito agad ng kanyang pangmalakasang teknik, kung saan ay may panggagalaiti pa nitong sinasabi na mukhang ito na nga raw ang oras para malibing niya na rin ng buhay ang ating bida, habang unti-unti din na napupunta sa hell. Ang teknik ng inilabas ng lalaki ay naging dahilan upang makabuo ito ng isang nakakatakot na nilalang, ito ay anyong kalansay na tila ba isa ring warrior dahil sa may nalalaman pa itong costume na ganito, ay bulok naman, hihihi emi lang po.
At tama nga isa itong warrior, dahil nang makita ito ng ating bida ay mariin niyang itinanong sa lalaki, kung ito ba ang tinatawag na soul warrior. Tugon naman nga nitong lalaki, na yaman din daw lamang at alam ng ating bida kung gaano nakakakilabot ang nilalang na ito, ay siguro naman daw ay nakikita na ngayon ng ating bida kung ano ang kahihinatnan niya mamaya. Pagkatapos ng magsalita ng lalaki, ay biglaan na nga rin lamang na sumugod ang soul warrior na ito. Subalit dahil nga sa brainy din talaga ang ating bida, ay napagtanto niyang isa lang itong trick. Sabay bigla niya na rin itong nilabanan. Ngunit dahil na rin sa ginawa niyang ito ay tila ba parang na-trigger pa ang soul warrior, dahilan upang bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsabog, kasabay ng bigla ang pagdami at pagsulpot ng iba pang mga soul warriors. Habang ito naman ngang lalaking ito, ay tila ba may pag-cheer up pang nalalaman sa mga ito, at talagang kino-konsenti na tapusin agad ang ating bida. Dahil nga rin dito ay inilabas na rin ng ating bida ang kanyang 9 Glorious Heavenly Dragon's Flame Formula, upang ipang-atake sa mga kalaban niyang ito. At di nga nagtagal, ay nagawa niya na ring magapi at masunog ang mga kalansay na ito, aba ay papaano baga naman ay mga buto-buto na sila, kaya hayan tuloy ang bilis nilang nasunog hahaha emi lang po. At dahil nga sa walang napura ang lalaki sa kanyang mga soul warriors, ay nagpasya na itong siya na lang daw ang lalaban sa ating bida, kung saan nga ay naglabas ito ng napakaraming patalim. At agad na itinaboy patungo sa ating bida. Habang siya naman nga ay unti-unti na ring naghahanda ng kanyang panglaban. At ito ay tinatawag na shy breaking sword, sabay malakas niya itong pinakawalan at hinagupit ang lalaki. Dahilan nga upang manghina ito ng pagkat-endi. Hanggang sa maya-maya nga lang rin ay bigla na lamang itong nakaisip na mag-teleport na agad upang makatakas mula sa ating bida. Subalit kahit ano pang ang gawin nito, ay hindi na niya magawa pang gamitin ang kakayahan niyang iyon, dahil sa nakokontrol na nga ito ng ating bida, kaya naman rin ay lalo na itong nag-alburuto sa galit, yun bang feeling na gustong gusto mo nang tumakas dahil sa takot pero di mo magawa ha deserve. May pang-aasar pang ang sinabi rito ng ating bida, na baka raw mahirapan pa itong lalaking ito sa pagti-teleport dahil sa konti na lang ang kakayahan nito ngayon, kaya naman ay siya na lang daw ang bahala at nang sa ganun daw ang lalaking ito, pati na rin ang mga soul warriors ay tuluyan ng mawala. At ngayon nga ay makikitang pinapaikot-ikot na ng ating bida ang mga ito sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, nagmukha na rin tuloy silang inipo-ipo hehe. Abay maski nga ako, pipiliin ko na lang maglaho kesa makita at maranasang pinapaikot-paikot lang sabay bigla na lang iiwanan, hala hindi ganun parang iba na yun hehe. Patuloy nga lang sa pag-ikot itong lalaking ito na para bang nasa loob siya ng washing machine hihihi, kaya naman eto at mukha na rin siyang hinuping plastic, o sino ka dyan yan kasi kasalanan mo na rin yan tol. Pagkalipas naman nga ng ilan pang sandali ay unti-unti na ring lumalayo at naglalaho ang lalaki, hanggang sa maging alaala na lang din siya. Parang kayo lang nung ex mo, alaala na lang ang meron kayo, hahaha uy napaisip siya bigla, pero mamaya ka na mag-emote ha proceed muna tayo dito. So yun na nga, ang buong nangyari sa lalaking iyon, ay nasaksihan ng kanyang mga kasamahan kaya naman ang mga ito ay hindi lang basta galit ang naramdaman kundi syempre pati na rin ang labis na kalungkutan. Kaya naman nga ay nag-usap-usap ang mga ito kung papaano na raw ba talaga ang ginagawa ng ating bida, at pati ang 32 assassin na meron sila ay para lamang kinidlatan, dahil ang bilis lang daw na natalo ng ating bida ang mga yun kahit na mag-isa lamang siya. Sabi naman nga ng iba ay baka daw naman meron talagang tumutulong sa ating bida. Ayon naman sa isa ay nabanggit daw ng kanilang spy sa Great Wu Empire na ang bago raw colonel sa Chiyu Guards ay Lin ang last name, kaya baka naman daw ay ang ating bida iyon, kaya naman din daw siguro ay malakas ang kanyang loob na makipaglaban. Sambit naman nitong isang lalaki na natitiyak raw niyang may pinaplano lang talagang gawin ang ating bida sa court ng Great Wu Empire, kaya siya nagpa siyang pumayag na maging colonel. Kaya naman nga rin ay agad ding nag-utos ang isang old man dito na i-cancel na lang daw muna nila ang lahat ng kanilang killing missions, dahil baka daw kung ano pa ang mangyari. At isa pa nga rin daw ay baka hindi na rin sumapat pa ang kanilang kakayahan para lumaban at manalo mula sa ating bida. Sabay iniutos nga rin ito sa lahat na ang dapat daw nilang gawin simula ngayon, ay ang magpalakas at maghintay sa perfect timing. Dahil sisiguraduhin din daw talaga nila na balang araw ay makukuha rin nila kung ano ang sa kanila'y nararapat.